and Alternative Childcare Week is Love Makes a Family. Because ang mandato kita mo is to provide permanent families o kung dili kang gani permanent, temporary ng mga pamilya para sa atong mga gipang abandona ng mga kabataan. And kasi na kayo ang perception nga kailangan biological, kailangan magpadugog in order to form a family. There is not one single structure na kanang pamilya because again, mabalik yapon pa sa atong tema, love, it is love that makes a family. Now with the celebration, the activities in line with our celebration, katong June 13, nagsugod yun pa, and there was a fun run conducted in partnership with our city government, with the city government of Tagum. June 9, 22, and 25 na ay mga various radio guestings with our media partners. Karon 23 o 24. So today, tomorrow, and on the 24th, apri na ang atong mga help desk with our partner na SM Mall, sa naata sa SM City Davao, diri sa Ecoland, napunta sa SM Lanang, na mga help desk na pwedeng, o na mga na-assign na personahe, kung asa nga to ang publiko, kung naapagod sila yung mga pangutana, mga queries, mga kalistanan, confusion as to adoption and alternative childcare, pwede gud sila modoro sa ato mga designated help desk. And to end our celebration, on June 30, we will also have an information and service caravan in partnership with the City Government of Davao. Now, unsa ang ato ang gusto ipagawas ng mensahe sa atong pagselebrar sa AECCW or sa AECC Week 2026? Una, with the implementation of RE 11642 or the Domestic Administrative Adoption and Alternative Childcare Act, number 1, legal adoption is accessible. So wala natin rason na pili mo resort o illegal na adoption ng atong publiko. Tungod kay ang adoption nato is already administrative, streamlined na siya, dili na kinahanglan mo agi og korte. So kung magunahon na sa expenses, requirements na lang bitang hunahon, dili na mag-isip pa og lain ng mga expenses. So medyo less costly na jud ang ato ang adoption process since administrative na siya. Asa siya ginafile sa amuang opisina, dili na sa korte. That's number 1. Number 2, with the implementation as well of Republic Act 11222, ang atong Simulated Birth and Rectification Act. Naa na lang tayo barely 3 years no, to avail of the amnesty. Atong mahitawaan, nag-took effect ang atong balaod March 29, 2019. Ang kabing RE 11222 naghatag og amnesty sa mga parents na nag-simulate og birth record sa ilang mga children. Kabaluta, bisan pag naa na may birth certificate pero kung illegal na pagbuhat o pagmugna, diligid mo ilang valid ang kumbaga ang identity sa bata. That is why katong mga na ay simulated na birth record na ginugna sa ilang mga birth, sa ilang mga parents, no, purported parents, dapat mag-apply o mag-avail ani nga amnesty with our office tungod para mahimong legal na ang ilang gibuhat. Ikatulo, ang implementasyon po sa RA 11767 o ang Foundling Recognition and Protection Act. Aware pa nga na mga foundlings, no? Ubay-ubay na sa Davao Region ang foundlings nato. So pagkamugna sa NACC, dili gid nato malikayan. Kung ang parents dili magpaka-parent, dili gid nato na sila ma-judge. Ang amo lang hangyo. Kung dili gud kaya bawaton ang responsibilidad, dili ibilin bisag asa-asa. Ang balaod na ay safe haven provision na at ay safe haven providers na natawag. Mauna, kung gusto man galing i-relinquish ang ilang parental authority anang bataa, ihatag sa sakto nga mga safe haven providers, dili lang kay basta-basta sa kalsada, isapit sa puno o bisan sa nga mahimo kay noong risk sa bata nga bag-ong panganak. O ikaupat, of course, dili nga ito kalimtan ang Republic Act No. 10165 kung dili man galing permanente nga pamilya ato mga mahatag sa mga kapatanunan nga naabandona, we can also kanang ginatawag nga planned temporary substitute nga parental care para sa atong mga foster children. And you know that our foster care program. So upat lang ang gusto namo i-highlight karong AECCW namo na celebration. And of course, mao lang atong objectives sa tanang activities nga naa karong June, ma-highlight yung upat nga among naingat para sa greater awareness sa atong publiko. Ay balaod no on legal adoption nga mag mas gibuhat na lang nga administrative instead na mag-file sa court.
recently nato mga nakuha na mga nabantayan nga na gapon ko mga handling mga pamilya gapon sa asa. Unsa tay action na gikuha ano sa inyong office para nga mas murag babawas-bawasan ni ani nga klase ng mga insidente? Yes, as to sa founding, sir, tinawag ko na sa opisina, grabe ang kanang pag-analyze na mo, saan patuloy pag-solve nga problema ha? Actually, wala yun ni control. Kung ang mismong parent na mag-decide na dili siya magpaka-parent. Pero as much as possible, amo is awareness yun na ay pwede kabutlan ang bata, na ay safe even providers na tinatawag. So ang atong balao ng 11767, nakalakay mga safe even providers na di-enumerate. Pwede mga child caring agencies. So kanang mga tinatawag na orphanages, no, mga orphanage, pwede nila ibilin. Pwede ka magpaila. Pwede ako magpaila ko nga ako ang ginikanan. Kung magpaila, dili makonsider nga founding. Pero kung dili siya magpaila, walay choice si CCA, dili siya pwedeng mamugos sa iyahang sa parent. Kung magpaila gid ka, dili na anak karon katungod ang parent. Dili na sila pwede mahimong criminally liable. Because prior to 11767, natin revised penal code na ati palaod na nagbawal magkabandon ng kaugbata. Ilabi na newborn. Now, aside from the CCAs na pwede magbilin sa churches, pwede magbilin sa ato mga local social welfare and development offices, pwede sa ato ang mga LGU or DSWD managed na residential care facilities, kaya sila padayon ang pag-equip sa Regional Alternative Child Care Office o kabalong niya. Medyo aware na dikayo ang ato mga LGUs na din ang LSWDOs. Pero mo lang na sa kadaghan din na implementar. No, maunang ang atong Regional Alternative Child Care Office na focal person. Kung once na alaga ni mabalitaan nga family, matik na yun, mo ato o matawag na yan sa LGUs para makabalo ang LGUs on sa ilakang. Gusto po na ako din i-emphasize sir na aside sa itong mga CCAs, let's just say for example, ang founding nakit-an review. Wala din ihatag sa atong mga CPD providers because any one of us can be a finder. Pagawas na pabiha, kung ipadyo na atlan o bata sa atong sakyanan ba, na part ang dito, kung sa career duty na po as a finder, dili ka pwede mo balipad. Ano, dili pwede pasagdan lang mo. Nakita na gabi mo ang bata. Iyon ang 11767, ikaw as finder, you have to immediately bitbitan din mo ang bata sa hospital. O kung makahatag dahil immediate medical care because bagong panganak din ang atong panaw ang fountain. It could be 30 days old, no? And below. So kung yan ang mga bataan medyo ano din siguro na ubod ba o kanang naagi risk sa iya, dili gid na siya yung makaprotect kasi kaugalingon for sure. Mao na kita put as a finder na atay duty. Always din sir, about yung kanang madawat pagpisag unsang mga awareness ng mga sessions sir ba? Diba na ani ang mga media conference ka na ang kulang, no? Gamay pa ang mga public or ang mga publiko nga aware na pwede na GBI. Kung dili ko gusto, dili pa na ko kaya ang responsibilidad sa pagiging mama o pagiging papa, pwede na tayo nga dili na pagkaan bisag asa. Naadi ay andang madawat ang bataa because our goal, no? Dili siya magmutako nga walay pamilya. Mao nang amo mandato sa among opisina. Tapos yung katong what if man no, nasa bilinan po niya, kaila lang niya, baka mas do lang yung loob dito sa kuan. Kung sa dapat angay baka na since according sa law nga imong gi-cite ka ganyan is dapat sa mga institutions ng allowed sa mga balaod. Okay. Ang safe haven providers na to actually, define po siya sa balaod, pwede po siya person na charged with the custody of the child. Although, dili na automatic mahatag sa iyahan. No, pinahanglan po siya mo undergo o administrative adoption. Mga na atong ginatawag na, pwedeng mahulog. Ngari siya, filbitin niya nga sa iyahan na ang bata. Mga ginatawag na to nga independent placement. Then you directly place your child to a person without a government or without government or in non-government na intervention. Bawal lagi na with the enactment of 11642. Kani amo mga balaod itong istorya ani diri sir to upat na ako na-mention kanina, kailangan nato to siya kanang i-reconcile. Ingon ang 11642 at take effect siya in 2022, bawal na gud ang direct entrustment. Natawag na siyang independent placement, maunang na ay proseso sa adoption. Para mo agad siya sakto. Dili na pwede mo decide ang bata unless relative. Okay, ragid relative sir. Pero kung dili relative, dili nakapwede, ay kanina lang siya, kay gapo mo ni siya. Ay kanina siya, kay gapo, ihatag na kong bata siya. Dili na siya pwede.
How about sa mga kanong gibilingon? Siyempre, murag nature sa Filipinos na maluoy og bata ba? Siyempre, ako ang good kay ninuluoy ko wala siya mapadulungan. Unsa ba ang liability if hindi na i-report sa mga katong giingon ng mga institutions? Of course, pwede din siya pangutanon. Unsa may gigamitan nimo nga dokumento nga pwede kang magbitbit sa bata. So kung wala kay dokumento, mas probably kidnapping ang pwedeng makaso sa imo ha. Pero ang ato din hinahuna, basig mo sir pag nila naging ana, hala kidnapping na wala mas mahadlok na hinuon, mas mapalaw na hinuon sa gobyerno dili na magpaduol. Mahadlok makasuhan. Tanan na ay mga direct placement, mga tinatawag na independent placement mo, pwede ra gid mabuo sa rako kay atong itama ang inyong gibuhat nga mali. Mao ra gid na ang panawagan permanente sa among opisina, sir. How about man na-simulate na iyang birth records? Okay. Kani po simulation of birth, ako ang i-define lang haon sa ang simulation of birth in the context of our mandate. Katong Republic Act 11222, ang simulation of birth is when you tamper the entry, katong mother's entry, you make it appear na siya ang mama when in fact dili siya ang nag-anak. So mama lang gid ha nga entry dito sa simulated birth. Ang 11222, ang coverage siya gid niya is 3 years backward sa 2019. So, 2016, pa-backward lang ang iyang coverage, you can avail of the amnesty. If wala mo na-covered sa amnesty and yet you want to legalize, let's say for example, pag-simulate ka 2022, pwede dito, kung naadyo makabalo, pwede dito ma-file of simulation of birth. E naman yapon na sa ito revised penal code ng simulation of birth. Pero, ang tayo buhaton, di naman siya maka-avail sa 1 year dito, at po sa korte, ipa-cancel, nga, maglit, kung sugot si korte, i-allow ni korte, that's actually out of our hands na po, no? Kung mo-allow si korte, ngayon siya, sige, ipalay registration na lang. Grant niya itong imuhang petition, that's the time you can avail of the administrative adoption. Whereas, if 2016 pa backwards, pwede na din automatic sa MOA. Hindi na naman kailangan i-cancel ang birth record because it will become the consequence of the adoption, mag-correct ang imuhang birth record. So, 2016 pababa, ma'am? Yes, sir. So, meaning, from 2016 going back to even 90s pa nga? Yes, sir. Pwede na. tayo because gusto nato mahimong secured ang bata. Anytime na nakahibaw na na-simulate ng birth record, wala pa kabalo dapat kayo ditong purported parents. Questionin karon ang succession. Wala man din natirahan sa birth certificate. Meron nga, di mo natin tinawag na anak. Mag-question karon ang relationship now. Legal relationship now between the parents and the child. Kinsa mo makaluluoy. It's the child. So as much as possible and as early as now, ano sa wala pa ni nag-expire ang balaod, ang validity sa ato ang balaod, which is on March 29, 2029. Paspas kayong panahon, 2019, DSWD po na gina-advocate pa ang kaning ato ang Simulated Birth Rectification Act. We only have barely 3 years to convince, dili mo mapasakaan og sa kaso, dili yun. Pero ang amo tulong lang yun, ma-legalize ang inyong gibuhat na. Mapasaylo mo sa gobyerno because this is an amnesty. O may amnesty na gihatag ang gobyerno through the law. Okay, salamat na tayo. Be encouraging other siguro couples or parents to do the same. And then, pila na ba siya per region or per city? Ang naalatay datos is total of coverage. So, wala ko pangayo o breakdown. Pero as of karon na atay 50 ka licensed foster parent. Ang kaning 50, tanan na, nagib na siya mga bata ang ginagunitan because we have 63 foster children. In fact, aside sa general public, no, nga target sa amo ang advocacy, ang ano din gusto po ang LGUs. No, unta, makadevelop po sila of foster families because dili kita ito mag-discount ang fact na naghantit og bata na naabandon na ug mas maayo manggugid ng one-on-one ang care ba aside po kaysa ibutang nato sila sa institution. So mao na ginahawag gid nato ug pwede ang LGUs mag-develop gid og foster families or even dili na moabig LGUs kung gusto niyo, no? Kung interesado gyud mamahimo gyud mo attend sa mo pre-adoption and foster care forum para mahatagan gid mo giya kung unsaon pag-apply as foster parents. Yung follow-up lang po, how do you qualify po ba to be a foster parent? What are some of the requirements or needs po?
Sige. So, based sa atong balaod, ang balaod nato is kani Republic Act 10165 or Foster Care Act of 2012. Kailangan of legal age ang atong foster parent. Ikaduha, at least 16 years older than the child, unless ang foster parent niya is a relative. So, mawaive ang 16-year na age difference kapag relative ang mag-foster parent. Na dapat siya genuine interest, capacity, and commitment in parenting and is able to provide a familiar atmosphere for the child. Because one of the misconception aning atong foster care or ang atong foster care program is nag-apas ng atong mga foster parents sa subsidy. Because actually, na yung subsidy kung mabulong sa foster care program, pero pili kita na ang ato ang ginatanaw no, ato ganang ginasuta din ang financial capacity because dili kaya sa subsidy mo provide para sa bata. The subsidy alone is only 8,000 per month, no? Must have a healthy and harmonious relationship with each family member. Kaya dili po na mabutang ang bata sa pamilya nga nagkagubot, no? Aplikod na sa i-assess sa ato ang social worker or our RCPC, the Regional Child Placement Committee. Dili lang buta basta-basta mo place og bata sa pamilya. Moati siya og kanang multidisciplinary nga grupo involving or comprising of a lawyer, a doctor, a psychologist, no? Kinahanglan na makit-an gyud nga kung pagka best interest sa bata ang atong ginalantaw. And when we say best interest, it's the totality of the circumstances. So not just financial nga kapasidad atong tan-awon, not just the genuine interest, but sakto ba ang placement sa bata dito sa pamilya? Must be of good moral character. Of course, isa sa atong mga ginatan-aw nga pruweba ana is can be appearances, mga police clearance, must be physically and mentally capable and emotionally mature. Dili pwede ang foster child na hello, mas mature pa sa iyang foster parent for sure. Must have sufficient resources. Mga pang ingon, ang subsidy sa usa ka foster child is only 8K kung wala siya special needs. But the foster child na na special needs, that's 10,000. Must be willing to further hone or be trained because under the foster care program, continuous ang pag-equip na to sa ato ang mga foster parents and must not already have the maximum number of children under foster care o dapat tatlo lang good max ang naa sa iyahang poder. So these are the qualifications based on Republic Act 10165. Ma'am, with this, 50, ma'am, no, this is as of 2026 po. As of today, yes ma'am. Compared ba to previous years po, ma'am, nagsaka po ba ang number of foster parents na itong interested? Yes, for sure kay mas dadaghan ang demand karon, no? Ang misconception lang sa foster care or sa mga mahimo lang foster children is katulad ng mga naabandona. Actually, mas napagani advantage ang LGUs ani. Labi na kung sa panahon sa disaster, no? Na mahulog na ko ng o sa tawag na to naman, children in need of special protection for sure. No, kung wala, yes, so ang LGUs, wala sila saktong, let's see, kapasidad, wala institution na mag-shelter sila temporary, we can provide families or kaning mga substitute parental care for our foster parents. So may foster parents ang atong mga LGUs. Mauna na dili lang po sila, dili lang mga abandonado ng mga bata, mga surrendered, mga biktima sa abuso, at mga children in need of special protection, at mga children na may pamilya nga dili pa jud makabuhi pa sila temporarily, we can temporarily place them to a foster family. So kadaghan gid sila ma'am. And in fact, no, mas gusto pa gyud mas daghan ta ani kay para wala jud bata nga walay pamilya ma'am, bisan pag temporary na. Last na lang po, ma'am. Sorry po. So, nag-last. Super last. Ma'am, you mentioned that we are encouraging LGUs to have their own foster program. So far po ba sa Davao region, do you have any LGUs na nag-establish foster care na program or is there, ano na po ba nag-show interest that they are going to establish one? Yes, ma'am. Actually, na ongoing NLP or NECC and LGU partnership, no, with the, of course, with the LGUs and apil na dira ang implementation of the foster care. In fact, ang both sa atong foster parents is naa diri sa Davao City and we're very proud of that. Naapot pa, ako pagkabalo sa Montayo, naapot sa Davao Occidental. Yes, so upay-upay na po ang LGUs, ma'am, and we can give you the specific list later if we can, ma'am. Thank you, ma'am.